Naku po mga kababayan, BP Inday Sara Duterte, mas lalong lumakas pa. Naku po at Luistro, tila ba'y wala ng gana? At impeachment, naku po, nilangaw na mga kababayan. Yan ang ating alamin mga kababayan, oh. Pero bago pa po yun mga kababayan ay eto muna. Paiiyakin muna natin sila mga kababayan, no, na si BP Sara ay naku po, maaari pa rin makatakbo sa 2028 kahit ma-impeach o mag-resign. Naku po, yan ang ating alamin sa balitang to ng bilyonaryo mga kababayan. Maaari pa rin makatakbo sa halalan si VP Sara kahit ma-impeach o mag-resign. Giit ni former Senate President Franklin Drilon, debatable pa kung maipapataw ang perpetual disqualification kung wala na sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Sa programang Memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi rin ni Drilon na malaki pa rin ang tsansa ni Duterte sa eleksyon dahil sa suporta ng publiko. So, what is the scenario if she resigns? Okay, magandang tanong yan. What is the scenario if she resigns? Ano ba ang mangyayari? Alam mo, Corina, sa batas, Yes po. may dalawang parusa ang impeachment kung ikaw ay maging guilty. Unang-una, papaalisin ka sa iyong pwesto. At pangalawa, hindi ka na pwedeng pumasok sa gobyerno. So, number one, dismissal from office. Number two, perpetual disqualification from holding public office. Pag nag-resign si Vice, at ito'y theoretical lamang, muwag-bagal, ito po'y paliwanag. Yes po, Pag yes po. nag-resign si Vice President Duterte, ang ibig sabihin, yung penalty na paalisin siya sa pwesto, maging academic kasi umalis na eh. Ngunit, debatable kung pwede pang ituloy ang impeachment trial para i-impose ang penalty of perpetual disqualification from holding public office. Mas lalong iiyak na naman sila Luistro nito mga kababayan, di ba? Bantakin mo pagkatapos ng kanilang mga pinagagawa dito kay Madam BP Inday Sara kabayan ay, di ba, kung sakali mang mag-resign or ma-impeach ito, ay pwede pa pala itong makapagtakbo or makatakbo ngayong 2028 mga kababayan. Di ba? So paano na yan, Kong Luistro? At alam naman natin mga kababayan na itong si BP Sara ay, di ba, sure win na to. Di ba? So paano na? Tingnan muna natin yung mukha dito ni Madam Luistro mga kababayan, Tingnan nyo naman yung mata mga kababayan. Di ba? Tila ba wala nang gana itong si Madam Luistro mga kababayan, no? Na ma-impeach si BP Sara. Di ba? Pakinggan natin mga kababayan na. Tila ba nanlumo na mga kababayan? I think ultimately it will be the conscience of the members of the House which will prevail at the actual voting, no? After you have considered the evidence, after you have considered the party position, I think at the end of the day, ang dapat isipin, or sana ang isipin, will be for the best interest of the Philippine nation. I think ultimately... Di ba? Nanlumay na mga kababayan yung kanyang mga pananalita dito. Di ba? Tila ba hindi na excited mga kababayan? Di ba? Di ba? Itong si Redon naman mga kababayan, buhay pa to pero may nakapasok ng langaw sa kanyang ilong. Tila ba'y nangangahulugan na to mga kababayan na yung impeachment ni BP Sara ay wala na. Basura na mga kababayan, kaya nilalangaw na itong si Redon. Eto, panoorin natin mga kababayan On another topic, I'd like to get your comment on the arrest of PGMN founder Franco Mabanta that made headlines today, sir. Kita niyo yun mga kababayan? Di ba? Muntik ka nang makapasok sa ilong ni Redon yung langaw.
sa kaka-impeach sila kay VP Sara. Pambihira mga kababayan, di po ba? Congressman, on another topic, I'd like to get Inulit pa natin mga kababayan ha. Baka sasabihin na naman ng iba dyan na AI to. Hindi mga kababayan. Talagang dinapuan yung ilong ni Redon dito. Nang langaw. Diba? Pahiwatig na yan kung Redon na yung impeachment ni VP Sara ay wala na. Nilangaw na. Pambihira. your comment on the arrest of PGMN founder Franco Mabanta that made Pakinggan headlines natin yung- today, sir. Ano niya dito sagot? I think we will leave it to the NBI to prosecute the case. Tingin ko naman si Mr. Mabanta will have Tingnan natin mga kababayan na kung babalik ba yung langaw. his lawyers to respond to the matter. But I think we need to make a statement relating to free speech as against extortion activities. I think what had happened last night is not because press freedom is being stifled, but because there is an allegation of extortion that had been caught red-handed. No? So we will leave it to him to make that defense on the matter. Yung pera pa naman yan mga kababayan, di ba sabi ng NBI director ay, naku po, tahasang sinabi na galing rekto. Bihira mga kababayan, di ba? Galing rekto, so it means fake money yan mga kababayan, di ba? Oh, proud na proud pa yung NBI director, di ba mga kababayan? Na binili lang nila sa rekto itong peking pera na to. Tila ba yung mark money, kung baga. Pambihira mga kababayan. So alam pala ni Matibag saan yung pagawaan ng peking pera dyan sa rekto mga kababayan. Di ba? Grabe talaga sila. Any other reaction, I guess, just personally when you Oh, found out about this? kadami-daming Because pera after dyan, all, kabayan. this supposedly involves the former speaker, Martin Romualdez, an alleged expose against the former speaker. Well, my Ano only masabi mo reaction rin to the matter is if there was really a documentary supposedly against former Speaker Romualdez, that should have been released without any negotiations, without any discussions. Kasi if we are in the business of truth-seeking and accountability, that should have happened as soon as the final edit was done. Hindi ba? Di pa rin bumalik yung langaw mga kababayan. So dapat wala akong mga talk about negotiations relating to this particular documentary. Congressman, on another topic, I'd like to get your comment. Pambihira mga kababayan, di ba? Oh, eto pa po mga kababayan, pakinggan pa natin ng konti itong tila ba'y wala nang ganang si Luistro kabayan. I believe that Mm. the House of Representatives should be able to show as well the unanimity of their position. The same way that the Justice Committee was able to show the same. What if, ma'am, you fail to, I mean, the leadership fails to secure the same number of votes garnered when the impeachment of the Vice President was first discussed at the plenary last year? Ang ibig bang sabihin nito, ma'am, that the support in the House has weakened? Well, it only means that the members are having a lot of things which they are considering, no? Kasi if you will remember, the grounds are almost the same. The grounds in the first impeachment back to the 19th Congress and the grounds under the current impeachment now that we are under the 20th Congress, they're almost the same, no? So if some members are changing their position on this impeachment, it only means that there are factors which are present now, not present before, which probably affect their position today. Ma'am, follow up na lang. Last Oh, di ba mga kababayan, nakakaumay na? Oh, Saturday News Forum, oh, pa-press con pa sila. Oh, kanina lang yan mga kababayan, ha? Di ba? Para preparation raw para ngayong Lunes, pero mukhang wala na. Ito mga kababayan.
tila ba'y wala nang gana. Kasi alam nila na yung impeachment ni VP Sara mga kababayan ay paniguradong madidismiss lang naman yan talaga. Diba? At ito pa mga kababayan, humirit pa rin itong si Ridon mga kababayan na hindi raw totoo na ang mga Duterte ay unbeatable. Eto, pakinggan natin mga kababayan Heat with everyone else on a one-on-one with Rafi Tulfo and VP Lenny. Hindi ba? Ipinagmalaki pa. Yung tatapat raw kay VP Sara is yung sila Rapi Tulfo at Lini Robredo. Madam Lenlen. Makulelat yung mga yan kay VP Sara mga kababayan, di ba? Alam naman natin yan. Ang bihira tong si Ridon. Grabe yung confidence mga kababayan, no? Yung tatalo raw kay VP Inday ay si Tulfo or si Madam Lenlen. So, what 2028 considerations are we even talking about at this point? Hindi ba? It has been unraveled in the most recent surveys na it is incorrect to say, it is untrue that she is unbeatable. So, ibig sabihin, we are going into the impeachment vote with these particular numbers in mind. Samantala mga kababayan, eto yung hinuhusgahan nila mga kababayan, sobrang chill. Napakaganda. At tila ba'y hindi affected mga kababayan, no? Chill na chill lang. BP Inday Sara Duterte mga kababayan, yung next president natin, di ba? Oh? Eto, pakinggan natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong buwan ng Mayo, kaisa ang Office of the Vice President sa paggunita ng Land Transportation Safety Month sa ating mga drivers at riders. Tandaan na ang ating pagmamaneho ay isang pribilehiyo na may kaakibat na malaking responsibilidad. Hindi lang buhay ninyo ang nakataya, kundi ang buhay ng bawat pamilyang naghihintay sa inyong pag-uwi. Disiplina ang susi sa ating kaligtasan. Bago pumarada o bumiyahe, ugaliin ang blow bagets. Suriin ang inyong battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, at higit sa lahat, ang inyong sarili. I commend the Land Transportation Office and our volunteer motorcycle rider groups for leading seminars on defensive driving and road safety campaigns. Ang inyong pakikilahok sa mga road safety seminars at vehicle inspections ay patunay ng inyong pagmamahal sa kapwa. To our riders, never forget your helmets. To our motorists, avoid distractions and never drink and drive. Tama. Bigyang halaga natin ang ating mga pedestrians at ang kaligtasan ng mga bata sa kalsada. Ang disiplina sa daan ay pagpapakita ng respeto sa buhay. Maging maingat tayo para sa ating pamilya. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Saludo po, Madam BP Inday Sara Duterte. Diba mga kababayan, ito yung gusto nilang i-impeach, oh. Diba? Blooming na blooming mga kababayan, diba? Pambihira naman. Lalong-lalo na itong si Ridon mga kababayan, oh, na hindi siya naniniwalang hindi unbeatable itong si BP Inday kabayan ngayong 2028. Diba? Kaya tuloy yung ilong ni Ridon ay pinapasukan na lang ng langaw mga kababayan. Mismo langaw na inis na sa ilong ni Ridon. Diba mga kababayan? Ang bihira. Gusto pa niyang ipambato sila Lenny, Lenlen, Tulfo. Na alam naman natin yang si Rapi Tulfo mga kababayan ay matapang lang yan, di ba? Pagdating sa kanyang programa. Pero dito sa flood control issue mga kababayan ay naku po. Yung bibig niya mga kababayan, di ba? At eto na nga po mga kababayan, Miss Malu Tikia or Professor Malu.
Duterte brand lalong lalakas sa gitna ng banta ng impeachment ni BP Sara. Nako po, eto, pakinggan natin kabayan. So makikita mo sa shared brand, pag naapektuhan yung isa, may apekto doon sa mga anak, no? Correct. Pag naawa ang mga botante sa ginagawa kay former president, may effect rin sa mga anak. Yung kung ma-impeach siya, sa tingin ko nasa lansa na maigi ni Vice President Duterte, who will take over. And I think that becomes now a chess move that is very hard to respond to. Kasi una-una walang kalaban dun sa kabila na nakikita nila malakas. Correct. Pangalawa, magsasanib puwersa pa sila. Ano yung agreement tungkol sa pagsasanib puwersa? So lahat yan stand still hanggat matapos yung impeachment. Sa mga nababanggit na po na mga pangalan na mga sinasabing posibleng magiging katunggali ni Vice President Sara Duterte. Andyan yung sa survey kamakailan na inilabas, no, yung mga kapangalan, apelidong Tulfo, tapos yung si Secretary Junvic Remulla na laban bawi na ngayon, na nung una ready na siya sa pagkapangulo, baka hindi ready ang mga Pilipino, tapos ngayon parang babalik na naman yata siya sa Cavite. May recent interview din na sa kanya na magka-Cavite daw po. Alam nga naman mga kababayan, di ba? Sa survey tila may kulelat na kulelat. Almost 0.1% yung bubuto kay John Vic, mga kababayan. Di ba? Sino bang hindi aatras niyan? Pambihira, mga kababayan, di ba? Wala din sa hulog itong si John Vic, mga kababayan, di ba? Tahasan nilang sinasabi na yung Pilipinas raw ay bumababa na raw po yung crime rate. Pambihira, budol na naman yan, mga kababayan, di ba? Meron ka na bang naririnig na maaring solido na magiging katunggali po ng pangalawang Pangulo, lalo na backed by kasalukuyang administration po? Ito. Admire wala akong nakikita pang Tatapat. wala akong nakikita pang malakas. Malakas. Na merong babangga sa base ni Vice Presidente. Si Vice Presidente, katulad ng dati kong sinabi, meron niyang base vote na 30 to 35%. Yung linabas ng isang polling firm, hindi ako nanghihina doon. Bakit? Kasi makikita mo doon si Vice 46, laban kay Tulfo na 46, ang undecided 7. Pagdating mo doon kay Robredo, siya ay 51 at makikita mo si Robredo ay 43 at ang undecided 6. So parehong numero, ang malakas at nakita natin yon, malakas sa Mindanao, sa kanya ang Visayas, pag-aawayan ng balance of Luzon, sa kanya ang Class D and E. No? Clearly established ang source ng support ni Vice President. Ngayon, pag hinabaan mo dun sa 6 na pangalan, sinong nabawasan ng support? Sinong nabawasan ng preference? Si Robredo at si Tulfo. Si Vice Presidente ay I think nasa dun sa maramihan, tingnan natin dun sa maramihan she's 43. No? So, ibig sabihin, pag tinali mo yung kay Robredo at kay Tulfo, she will end up an average of 43 against several. Naku. Hindi siya ang nawalan ng boto. Ang nawalan si Robredo at si Tulfo. Anong ibig sabihin nun? Malambot pa ang suporta kay Robredo at kay Tulfo. Yan ay nangyari after ng announcement niya. Yung survey was I think 2 weeks after the announcement. Isa pa lang naman yung survey, hindi yan final decision.
para ang mga tao ay magsabi na, malakas si ganito, malakas Yes po. dito. Tama. Yung nagtay, sa tingin ko yan, kaya ko sinabi yung undecided, kasi may undecided na sa pakiwari ko, ay kaya naging undecided dahil naghihintay ng kasagutan sa mga issues. Ito ring survey na ito ay hindi nangyari nung dinedemolish siya. Sa aking paningin, yan ay mas bababa. Okay? Pero hindi bababa sa 30 to 35% kasi yan ang base na boto ng Duterte nationwide. So, hindi ako alarmed. Ang nagdududa lang ako, commissioned survey daw yan, bakit ilinabas? Ngayong panahon na ito na nagliligawan sa boto. Ang pagkakaintindi ko, gusto lamang daw makita nung nag-commission para matulungan ang kanyang mga colleagues sa Senado. Kaya pala mga kababayan, no, itong si Redon kanina ay di ba tahasang sinasabi niya na hindi unbeatable yung mga Duterte na yan. May tatalo niyan, kundi sila Tulfo or Leni Robredo. Tila ito palang survey na to ata yung pinagbasihan ni Kong Redon mga kababayan, no? Pambihira. Dapat yan hindi linabas publicly. Kasi kung yun ang intensyon, edi dapat nag-usap sila o paano pag ganito ang resulta. Correct. That only tells me that they're very concerned. So tama yung ginawa ni Vice Presidente na reshape niya yung arena from being a respondent to being a frontrunner for 2028. That shows that she is a frontrunner. Opo. Dagdagan po natin ng mga possible scenarios po, ma'am. Sige po, If sige ever po. po na magkaroon ng desisyon ito pong Korte Suprema pabor po kay Vice President Sara Duterte or itong impeachment court pabor kay Vice President Sara Duterte, mas lalo ba na titibay yung kanyang magiging puntos Suporta. nito? And if ever naman po na ma-impeach ang Yan. pangalawang Pangulo, kasi nababasa ko rin sa social media yung mga suggestion ng ibang mga netizen na halimbawa na kung ma-impeach ang pangalawang Pangulo, meron pa namang Duterte na maaring qualified na during that time, which is si Tama. Mayor Baste. Baka mapunta rin doon yung suporta na intended for Vice President Sara Duterte. If ever po na ma-impeach naman po, ano po nakikita nyo po dyan, Prof? Ito. Alam mo, Admar, yun yung tinatawag na shared brand. Nakikita natin, there was a date sometime in April 22 when the father had the ICC what they call this presentation of the charges and the jurisdiction issue, and while the vice president was undergoing this probable cause hearing in the House. Yes po. So makikita mo sa shared brand, pag naapektuhan yung isa, may apekto doon sa mga anak, no? Pag naawa ang mga botante sa ginagawa kay former president, may effect rin sa mga anak. Yung kung ma-impeach siya, sa tingin ko nasa lansa na maigi ni Vice President Duterte, who will take over. And I think that becomes now a chess move that is very hard to respond to. Kasi una-una walang kalaban dun sa kabila na nakikita nila malakas. Tama. Pangalawa, magsasanib puwersa pa sila. Ano Tama. yung agreement tungkol sa pagsasanib puwersa? So lahat yan stand still hanggat matapos yung impeachment. Kung natapos ang impeachment na si Vice President ay hindi na convict, wala na. Kumbaga, all odds shall make it. Kung na-convict siya, there are scenarios and they have actually lined up the possibilities of other candidates. Malakas pa rin ang puwersa ng Duterte-backed candidate. Tama. Kasi sa nangyari dito sa impeachment. So mahalaga ang
Korte Suprema dyan. Mahalaga na sana maaga silang magdesisyon para nakakasama yan dito sa usapin ng trial. Kasi yung decision dun sa forthwith, medyo delayed na, pero at least nakatulong rin yon para dito sa susunod na hearing. Opo. Prof, huling topic na lamang po. Balikan natin yung issue dito po sa trillion peso nata na halaga ng flood control anomaly, corruption, kasi mas malaki pa itong perang involved dito kumpara doon sa impeachment. Correct. Meron pong pahayag ang ombudsman na nakikita nila mga mastermind dito ay sina dating Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Representative Zaldico na tila sumusuporta doon sa mga pahayag ni Guteza dati, dito sa tawag nito 18 Brave 18. So nakikita nyo po ba nauusad na yung investigasyon ukol dito at para matanong na rin development din doon sa naging investigasyon, partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee. Anong nakikita nyo po dito, ma'am? Ginamit din po yung testimonya ni Guteza against kay Speaker in support din doon sa sinabi ng Brave 18 na sumusuporta doon sa pahayag ni Guteza, yung mga pahayag ni Zaldico, pahayag ni Speaker Romualdez din po, Prof. Alam mo yung 61 pages ng ombudsman, pag binasa mo yon, hindi mo maintindihan yung committee report ng Senado. Kasi tinanggap ng ombudsman yung sinabi ni Zaldico at ng Brave 18. Samantalang sa Senado, hindi mapatawag. Kasi nga daw, yung parliamentary courtesy. Hindi ko maintindihan ba't hindi mapatawag yung Brave 18, no? Si Lacson kasi, proper. Yun yung chairman ng Blue Ribbon. Di ba mga kababayan, ilang beses nang binanatan yan Senator Marcoleta. Di pa rin natitinag mga kababayan. Di ba? Pambihira talaga itong si Pinky mga kababayan. So, dalawang sangay ng gobyerno, magkaiba ang evidence na ginagamit, magkaiba ang resulta. Kaya nasasabi ko, meron pa rin pinagtatakpan. Pangalawa, kung naiintindihan nyo yung budget process, hindi naman pwedeng ang mastermind lamang si Speaker at si Ko. May pumirma ng budget, kaya naging batas. May nag-release ng allocation at yan is purely executive. So, kung tinatanggap ng ombudsman yung sinabi ni Ko at ng Brave 18 at huminto sila kay Speaker, may problema ako doon. No? May problema ang ilang kababayan natin dahil naiintindihan natin dito sa Pilipinas kung walang basbas ng Pangulo, walang mangyayari. So ako, I'm hoping na palawakin. No? Oo, nakuha mo si Speaker at si Ko, pero incredulous, katakataka na hindi makakasama ang presidente dito. At yun na nga po mga kababayan, no? Sa bandang huli mga kababayan, yung mastermind ay mapupunta talaga dito sa ating mahal na Pangulo, kabayan. Diba? Sino yung nag-iisang tao na pipirma sa lahat ng yan? Walang iba kundi yung ating mahal na Pangulo, mga kababayan. Diba? Pambihira. At naku po mga kababayan, BP Inday Sara Duterte, naku po, talagang tamang-tama yung sinasabi kanina ni Frup Malu mga kababayan, na iba pa rin ang Duterte brand mga kababayan, di po ba? Na alam naman natin na ang dami pa rin taga-suporta nito. Diba? Kung mas lalong dinidiin yung mga Duterte, yung suporta, mas lalong humihigit pa or dumarami pa mga kababayan. Diba? Yan ang katotohanan dyan, di po ba? Example mga kababayan, sabi ni Prof kanina, pag ma-impeach itong si BP Sara, syempre, meron pa tayong Mayor Baste. At nako po, doon ibubuhos mga kababayan yung kanilang suporta kay Mayor Baste. Tila ba'y ilalabas nila yung sama ng loob sa pagka-impeach ni BP Sara? Yun, doon mga kababayan kay Mayor Baste sa pamamagitan ng pagboto kay Mayor Baste para pag ma-presidente na itong si Mayor Baste ay nako po, yung nagpapa-impeach kay BP Sara,
ay ubos mga kababayan. Hanggang dito na lang po tayo mga kababayan at syempre maraming salamat po sa iyong suporta at panonood. Huwag natin kalimutang ipagdasal palagi itong si BP Inday mga kababayan. Naway patnubayan siya ng poong may kapal at bigyan pa ng lakas ng loob kabayan. At syempre pag-pray din natin mga kababayan na itong impeachment na pinagagawa nila ay hindi magwawagi. Ingat po kayo kabayan at huwag niyong kalimutang magdasal.